Amber, I love you. Billy, natatakot ako. Baka biglang dumating ang mami mo. Mahuli tayo dito sa kwarto mo. Hindi pa uuwi yun. Mamayang gabi pa siya darating. Amber. Billy, wag. Ituloy na natin. Parin na natin ang damit mo. Pero hindi pa tayo kasal. Hindi dapat. Pag nakatapos tayong mag-aral, magpapakasal tayo. Sige na. Hindi ko na tumatiis eh. Pero Billy... Please, Amber. Kung mahal mo akong talaga, pumayag ka na. I love you. Billy, I love you too. Tanggalin na natin ang blouse mo, ha? Wag, nahihiya ako. Anong nakakahiya? Tayong dalawa lang ang narito sa kwarto ko. Pero Billy, wag na nating ituloy. Hindi pa dapat. Mabibitin ko eh. Hindi mo nararamdaman ang gigil ko. Nararamdaman ko. Nakatutok na nga sa akin eh. O kaya nga eh. Kailangan na nating ituloy. Ako na maghuhubad ng suot mo, ha? Billy, I love you, Amber. natatakot ako. Wala kang dapat ikatakot. Natural to. Mahal kita. Mahal mo ko. Walang masama sa gagawin natin. Maniwala ka, Amber. Oo, naniniwala ko, Billy. Ituloy na natin, ha? Baka masakit. Magiging gentle ako. Gusto kong mag-enjoy ka rin, Amber. Gusto kong mag-enjoy ka. Ano? Nakuha mo na si Amber? Dito mismo sa bahay niyo? Oo, Danny. Ang sarap pala nun. Sira ulo ka. Mabuti, hindi kayo nahuli ni Tita Minda. Siyempre, bago ko sinama si Amber dito, siniguro kong alam ko ang magiging schedule ni Mami sa buong araw. Uulit ka pa? Kung may pagkakataon, gusto kong umulit. Nakaka-addict pala, no? Papayag naman kaya si Amber? Ay, hindi yun makakatanggi sa akin. Mahal na mahal ako nun, no? Eh siya ba, mahal mo? Billy, Hahalikan kita sa lahat ng lugar na hindi ka pa nahahalikan. Dito sa balikat. Dito sa leeg. Dito sa dalawang buntok na dibdib. Dito sa tiyan. huwag dyan. Pababa na yan. Huwag dyan. Saan mo gusto? Marunong ka na ba talagang... Sabi mo, dapat pagbalik ko rito, marunong na ako. Ngayon, Haya, alam ko na ang gagawin ko para mapaligaya ka. Sure ka? Sure na ako. Saan ka natuto? Ha? Huwag mong sabihin may ibang karelasyon ka. Ngayon mismo, makikipag-break ako sa'yo. Hindi, wag, Haya. Natuto ako sa... ang ibig kong sabihin, nanood ako sa porn site. Alam mo namang kaya kong mandaya para ma-access ang bawal, di ba? Kaya gusto ko sa'yo eh. Gagawin mo ang lahat para sa akin. Kaya nga, tuloy na natin to. Hubarin na natin ang natitira pang damit sa katawan mo. Please? Sige. Pero, hindi mo gagamitin ang kamay mo. Ha? Paano yun? Gusto kong gamitin mo ang mga bibig mo. Lalong exciting yan. Akala mo, aatrasan ko yan? Lalo kang mai-inlove sa akin. Pagkatapos. Pati si Haya? Pero kapitbahay niyo yan ah. Pag nagkabistuhan ng dalawang babae, patay ka. Magkakabistuhan kung isusumbong mo ko. Hindi naman ako makikialam.
Pero Billy, paano kung makabuntis ka? Lagot ka sa mami mo. Ay, hindi naman siguro, no? Hindi siguro. Gago siguruhin mo. Hindi pwedeng mag-Russian roulette ka pagdating sa buhay ng tao. Yabang mo rin, eh, no? Anong Russian roulette? Tuwing unprotected sex ang ginagawa ninyo, malaki ang chance na may mabuntis sa dalawang jowa mo. At pag nangyari yan, Billy, katapusan na ng joy, joy, joy sa buhay mo. Oh, hindi ka na sumagot. Inuna mo ang beer. Danny, Natakot ka, no? sa kanilang dalawa, may gusto akong pakasalan, eh. Pangarap ko siyang pakasalan. Sino naman? Darating ang araw, pakakasalan ko si... Ano yung pinag-uusapan ninyo? Eh, Ay, may narinig ako tungkol sa pagpapakasala. Mami, wala po. Nagkukwentuhan lang kami. Maaga po yata kayong nakauwi ngayon. Cancel ang meeting ko sa client eh. Good afternoon po, Tita Minda. Ay, good afternoon, Danny. Minor de edad si Billy. Sinabihan ko na kayo ha. Hindi pa siya dapat umiinom ng alak. Si Mami naman. Narito lang naman kami sa bahay. Tig-isang beer lang po. At saka hindi na ako bata. 18 years old na ako. Mami naman. Hanggat wala kang 20 anyos, bata ang itatawag ko sa'yo. Susunod ka sa mga ipinagbabawal ko dahil nakatira ka pa sa bahay ko. Tita, isang bote lang po at paubos na rin naman. Kaya uuwi na po ako. Ay nako, mabuti pa nga. Teka, Danny. Ay sige na. Sige na, Danny. Sa ibang araw na ulit kayo mag-usap. Opo, Tita. Tol, sige na. Kita na lang ulit tayo. Mami naman. Ginagawa mo kong bata, eh. Dahil ayokong mapariwara ka. Nag-aaral ka pa. Hindi dapat pagbabarkada ang inuuna mo. Gusto ko makatapos ka ng pag-aaral. Maging college graduate at magkaroon ng career. Nag-aaral naman ako, Mami. Mabuti naman kung ganun. Kaya huwag ka ng mga tuwiran sa akin. Sundin mo na lang lahat ng sinasabi ko at sinisiguro ko sa'yo, you'll never go wrong. Magiging maganda ang future mo, Billy. Malapit na ang junior-senior prom namin. Pero hindi maalis sa isip ko yung... Kailan ang junior-senior prom sa school, anak? Sa October na po, tatay. Hindi ka ba bibili ng gown? Sabi sa meeting ng parents and teachers, formal wear ang isusuot nyo. Tuxedo sa boys, gown sa girls. Hindi ka ba excited, anak? Excited naman po, tatay. Pero sa isang buwan pa naman po yun. Kahit na. May time ako this week. Kung bibili ka ng gown, pwede kitang samahan, baby ko. Tay, hindi na po ako baby. Alam ko, dalagita na ang anak ko. Pero kahit tumanda ka pa, Amber, ikaw pa rin palagi ang only girl and only baby ko. Tatay naman eh. Huwag mo na akong kontrahin. So paano? Ngayong weekend, bumili na tayo ng gown mo sa prom. Sige po. Siguro po, sa Divisoria na lang tayo tumingin para po mura lang yung gown. Minsan ko lang naman gagamitin eh. Oo nga. Sige, Amber. Sa Sabado, bibili na tayo ng isusuot mo. Gusto kong magmukha kang prinsesa. At pinakamaganda sa lahat. Tatay naman, okay nang maging maganda ako sa prom night. Imposible na ako ang maging pinakamaganda dun. Ay, para sa akin, lagi kang pinakamaganda. Ay, tatay naman eh. Oh, bakit ka biglang umiyak? Kasi ramdam ko po na sobra ninyo akong mahal. Talagang mahal kita, Amber. Lahat ng pagsisikap ko, ginagawa ko para sa'yo. Para sa pag-aaral mo. Dahil ayokong matulad ka sa akin. College dropout. Gusto kong makatapos ka. Maging titulado at makapag-abroad. Malilibot mo ang buong mundo.
Opo, tatay. Salamat po, ah. Oh, tama na ang iyak, ha? Kung tapos mo na ang assignments mo, matulog ka na at maaga pa ang klase mo bukas. Bakit parang hindi ka excited sa prom night? Billy, may problema tayo. Anong problema? Ako nga tong dapat na magtampo sa iyo. Ilang beses mo na akin iniindihan. Sabi ko, punta ka ulit sa bahay namin. Kasi buong week na nasa Baguio si Mami. Pasusolo natin ang bahay namin. Paano ko pa may isip mag-enjoy, Billy? Paano ko may excite sa junior senior prom? Isang buwan na akong walang period. Anong ibig sabihin nun, Amber? Ha? Baka buntis ako, Billy. Hindi pwede. Ano hindi pwede? Paano kung buntis nga ako? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay tatay. Kailangan pakasalan mo ako. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Billy, tulungan mo ako. Hindi to pwedeng malaman ni Mami. Palalayasin niya ako. Paano ako? Sa akala mo, matutuwa si tatay kapag nalaman niya to. Ang alam niya, nag-aaral ako mabuti at wala akong boyfriend. Amber, hindi ka buntis. Baka delayed ka lang. Siguro naman, dati na tong nangyari sa'yo. Ngayon lang to. Never pang na-delay yung period ko. Baka itong first time. Anong mali natin? Hindi ko alam. Ngayon ko lang to naranasan, Billy. Kailangan tulungan mo ko. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Hindi ko naiintindihan ng lessons kahit nasa loob ako ng classroom. Lumilipad ang isip ko. Natatakot ako. Naiisip ko ang pwedeng mangyari kapag nalaman to ni tatay. May pinagsabihan ka na ba nito? Wala, Billy. Sa sobrang takot ko na makarating kay tatay, wala akong pinagsabihan na kahit sino. Mabuti. Anong gagawin natin? Mag-iisip ako. Kailangan pakasalan mo ko. Amber, nag-aaral pa tayo. Tsak na magwawala si Mami sa galit. Hindi pa tayo pwedeng magpakasal. Kung ganun, anong gagawin natin? Ewan ko. Nag-iisip din ako. Huwag mo kong kulitin, Amber. Basta, ipangako mo. Huwag mo munang sasabihin kahit na kanino. Kakawa tayo ng paraan. Aayusin natin ang problemang ito, ha? Ano? Buntis si Amber? Paano? Akala ko ba ako lang ang mahal mo? Ikaw nga lang. Bakit nabuntis si Amber kung ako lang? Walang niya ka. Pinagsabay mo kami. Teka, Haya. Makinig ka muna sa akin. Tama na. Ayoko makinig sa'yo. Niloko mo Hindi ako. kita niloko. Nag-practice lang ako kay Amber. Ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Talaga? Oo, Haya. Ikaw ang future ko. Ikaw ang magiging future wife ko. Kaya ako sinabi sa'yo ang problema. Gusto kong tulungan mo kung ayusin to. Paano? Paano ito maaayos? Samantalang niloko mo nga ako. Huwag ka nang magalit. Huwag mo nga ako halikan. Alam mo yan ang kahinaan ko eh. Haya, tulungan mo ko. Paano kita tutulungan? Niloko mo ako. Mahal kita. Si Amber nagiging problema. Nagiging hadlang. Hadlang talaga siya. I hate her. Kaya nga makinig ka sa akin. Nakikinig naman ako pero naiinis din ako eh. Kailangan ayusin ko ang problema eh. Pero hindi ko to magagawa ng mag-isa. Ano bang ibig mong sabihin? Haya, kailangang mawala si Amber. Paano nga? Ganito, makinig kang mabuti sa akin. Kung talagang mahal mo ko, tutulungan mo ko. Kailangan gawin natin to para maging malaya tayong dalawa.
para hindi na natin maging problema si Amber. Isukat mo ang gown. Gusto ko lang makita ng fit sa'yo, baby ko. Tay, wag na po. Nakakapagtaka ka naman. Habang ang ibang teenager, kahit hindi pa nadadry clean ng gown, sinusukat na. Kasi excited silang makita how it would look on them. Maganda naman po ang napili kong gown at alam kong babagay ito sa akin. Isukat mo nga. Gusto kong makita ang magiging itsura ng aking prinsesa. Sige po, tatay. Teka lang po, dun muna ako sa kwarto ko. Tay, paano ka aaminin sa'yo? Masikip na sa bewang kasi lumalaki na yung puson ko. Alam kong buntis na nga ako. Pero hindi ko masabi sa'yo. Natatakot ako. Baka palayasin mo ako. Baka bugbugin mo ako. Murahin. Itapil. Anak, matagal ka pa ba dyan? Tay, hindi ko lang maisara yung zipper sa likod. Baka pwedeng pumasok po kayo. Pakitulungan niyo ako. Tingnan ko. Kahit gray ang kulay ng pinili mong gown, with shades of pink sa shoulders at ribbon sa baywang mo, maganda talaga. Bagay sa'yo. Teka, isasara natin ang zipper na to. Oops! Tumaba ka ba, anak? Busog lang po siguro, tatay. Ay, hindi na lang po ko hinga. Ayan, sige po. Okay, ayan. Naisara ko na yung zipper. Bagay na bagay sa'yo ah. Kailangan bilihan kita ng tiara para maging prinsesa ka talaga sa prom night mo. Ay, wag na po, tatay. Anong wag na? Mura lang yun. Magpapatulong ako sa kaopisina kung may mga anak ding babae. Siya ang pabibilhin ko ng tiara. Sige po. Gusto kong ma-enjoy mo ang pagiging teenager. Dahil kapag nag-asawa ka na at nagkaanak, mafo-focus na ang lahat sa family mo. Sa asawa, sa anak. Ngayon, enjoyin mo ang pagiging teenager at estudyante. Dahil minsan lang to dadaan sa buhay mo. Opo, tatay. Sige po, magpapalit uli ako ng damit na pambahay. Oo nga. I-hanger mo agad ang gown para hindi madumihan. Opo, tatay. Paano ko aaminin kay tatay? Paano ko sasabihin sa kanya yung pinagdadaanan ko? Tatay, ayoko mabigo ka sa akin. Ayoko magalit ka. Hindi ko kayang sabihin sa'yo yung problema ko. Sana bukas magka-period na ako. Sana lahat ng to menstrual delay lang. Magkaka-period din ako. At ang nightmare na to, magkakaroon din ng katapusan. Yan ang sinasabi ko eh. Wala kang sinabi na pwede itong mangyari. Bata ka pa para magkaroon ng memory gap, Billy. Sinabihan kita noon na huwag kang maglaro ng Russian roulette. Basta ka nagpaputok. Bahala na kung kanino may mabuo. O ngayon, mukhang si Amber ang buntis. Kailangang humarap ka sa tatay niya. Ganyan ang tunay na lalaki. Pinaninindigan ang ginawa niya. Sira ka ba, Danny? Bata pa ako. Hindi pa nga ako tapos ng high school eh. Nag-aaral pa ako. Hindi pa ako pwedeng mag-asawa. Lalo na magpakasal. So anong plano mo? Kinausap ko na si Haya. Anong kinalaman ni Haya rito? Aalisin namin ang problema. Magpapa-abort ka? Paano? Saan? Illegal yun eh. At siguradong sisingilin ka ng mahal. Saan ka kukuha ng perang pambayad? Hindi kami magpapa-abort. Basta may naisip na akong solusyon. At pumayag si Haya na tulungan ako. Pero kailangan samahan mo kami. Basta sa ikaayos ng problema mo. G ako dyan. Good. O sige, makinig ka.
ganito ang plano. Tumatawag si Billy. Hello, Billy? Amber, pwede ka bang lumabas? Hindi ko alam. Nandito na si tatay. Nakauwi na galing sa trabaho. Gawan mo ng paraan. Kailangan magkita tayo ngayong gabi. Oo, sige. Pero saan? Sa gilid ng highway malapit sa amin. Doon sa parteng Magubat. Alam mo yun, yung dati nating pasyalan dahil maraming puno. Romantic doon kasi madilim. Magkakasarilinan tayo. Billy, sana wag muna yan ang isipin mo. Mabigat ang problema ko. Amber, saan na natin yan problemahin? Gusto kitang makita at makausap eh. Nagkikita naman tayo sa school. Oo, pero hindi tayo makapag-usap ng maayos eh. Nang sarilinan. Hindi ko masabi ang lahat ng gusto kong sabihin. Amber, gising ka pa ba? Huwag ka magpuyat. Matutulog na ako, anak. Opo, tatay. Matutulog na rin po ako maya-maya. Tatay mo yun? Oo, nasa labas siya ng room ko. Sana hindi niya narinig na may kausap ako. Sana nga. Pero Amber, hihintayin kita ha. Oo, Billy. Darating ako. Gagawa ako ng paraan na makalabas dito sa bahay. I love you. I love you too, Billy. Darating ako. Darating ako. Anong sabi niya? Darating daw siya. Tayo na. Bakit kasama pa natin si Danny? Eh, baka magka-problema. Anong magiging problema? Kaya nga makikipagkita ka kay Amber para tapusin ang problema, hindi ba? Oo nga, Haya. At kaya rin isasama kita para ikaw mismo magsabi kay Amber ng katotohanan. Matagal pa ba kayong mag-uusap? Ilalamok na ako rito sa labas eh. Tsaka, bakit ba sa gilid ng highway kayo magkikita ni Amber? Delikado ron. Madilim na. Wala namang ilaw sa loob ng gubat. Ang ilaw na nandun lang sa highway, sa mga poste. Para nga magkasarilinan kami ni Amber. Bakit kailangan magkasarilinan? Paano ako? Kasama mo rin ako ha? Eto naman. Dahilan ko lang yun. Kasama nga kita. Hindi kami magkakasarilinan. Dahilan ko lang yun para kay Amber para pumunta siya. Noong una nga ayaw pa nga niya kasi gabi na. At isa pa, Isa pa ano? ayaw nga niyang maging intimate kami. Kasi inaalala niya ang kalagayan niya. Naniniwala talaga siya na buntis nga siya. Hindi naman imposibleng mabuntis siya. Pinakialaman mo yung tao, bro. Pinakailaman din niya ako, Danny. Ikaw na ang susunod na mabubuntis, Saya. Maghintay ka lang. Tama na nga yan. Huwag na kayong magsisihan. Kailangan magawa ko ng alam kong solusyon sa problemang to. Ano pang hinihintay natin? Teka, yung bag ko. Bakit kailangan mo pa ng bag? Dami mo namang tanong, Haya. Ang importante, sumama ka para marinig mo ang magiging pag-uusap namin. Talagang dapat kong marinig. Sana wag nang lumabas ng kwarto si tatay. Dito ako dadaan sa kusina. Hindi maingay ang pinto kapag binubuksan. Ang problema lang, nasa loob ang lock nito. Kapag lumabas ako, may iiwan ko tong bukas. Paano kung may pumasok na magnanakaw at gawa ng masama si tatay? Anong gagawin ko? Pero maghihintay si Billy. Kailangang siputin ko siya. Kailangan makarating ako sa usapan namin. Oo, teka. Sasagutin ko. Pambihira naman Si oh. Mami to. Pa naman yan? Kapaingay, Haya. Hello, Mami? Hello? Nasa bahay ka na? Opo. Busy ako. Gumagawa ako ng project sa school. Chine-check lang kita. Si Danny, wala riyan? Wala po. Bakit pupunta rito si Danny? Ay nako, Billy. Kabisado kita.
kapag ipinapadala ako ng company sa out-of-town seminars, nako, kung ano-anong kalokohan ang ginagawa ninyo ni Danny. Wala po. Nandito lang ako sa bahay. Si Mami naman eh. O sige, pagbalik ko, ipakita mo sa akin yung project na ginawa mo, ha? Paano? Ipapasa ko na to bukas sa school. Kaya nga tinatapos ko na eh. Kung ganun, take a picture of it and send it to me. Hindi pa tapos, Mami. Kahit na. Gusto ko lang masiguro na totoo yung mga kwento mo. Okay, Mami. Sige na. Walang kalokohan, Billy, ha? Tandaan mo yan. Yes, Mami. Bye. Ano yung project na sinasabi mo? Wala. Dahilan ko lang yun. Masyado kasing mahigpit yun si Mami. Lahat ng galaw ko, inaalam niya. Mahigpit nga. Liga na. Kailangan mauna tayo kay Amber sa usapan. Billy, nandito ka na ba? Amber! Dito! Dito sa maraming puno! Teka, madilim na sa area na yan. I-on ko lang yung ilaw ng cellphone ko. Nasaan ka ba? Dito, Amber! Narito kami! Kami? Sinong kami? Kami. Patayin mo na yung ilaw ng cellphone mo. Sino ka? Billy, may mga kasama ka? Si Haya. Si Danny, barkada ko. Bakit? Akala ko pag-uusapan natin yung kondisyon ko. Billy, lumalaki na ang tiyan ko. Baka nga hindi na ako umattend ng prom night kasi naiipit na sa gown yung tiyan ko. Baka mahalata na ako ni tatay. So, buntis ka nga. Walang ka talaga, Billy. Teka muna! Alam mo naman ang tungkol sa kanya eh. Inamin ko na nga sa'yo yung tungkol sa nangyari. Nag-usap na tayo eh. Kahit na. Pero buntis siya. Pinuntis mo. Sandali. Billy, sino ba talaga siya? Ako ang original na jowa. At kaya niya ako kasama para makita ko at marinig mismo na makikipag-break siya sa'yo, no? Hindi! Pinaglaruan mo lang ako, Billy! Amber, hindi kasama sa plano na mabuntis ka. Hindi pwede. Pero buntis ako! Hindi mo ako pwedeng iwan, Billy! Hindi pa ako ready maging tatay, Amber. Kaya maghiwalay na lang tayo. Oh, narinig mo? Tapos na, ha? Huwag ka nang maghahabol. Hindi kita pakakasalan. Si Hayang talagang mahal ko. Hindi, Billy. Huwag mong sabihin yan. Kanina lang nag-I love you ka sa akin. Huwag mo akong iwang mag-isa sa problemang to. Baka patayin ako ni tatay. Huwag mo siyang hawakan. Huwag ka nga makialam. Hindi ikaw ang buntis. Nag-aaral pa ako. Magagalit ang tatay ko. Billy, huwag kang umalis. Bitiwan mo ko, Amber. Hayang, tapusin mo na. Heto! Billy, patalim? Billy, ano yan? Yan lang ang paraan. Gawin mo na, Haya. Kung mahal mo talaga ako, gawin mo para sa akin. Tapusin mo na siya. Hindi! Huwag kang tatakbo! Tapusin mo na, Haya. Tapusin mo na. Billy, bakit? Billy, Haya, anong ginawa nyo? Sinaksak nyo si Amber? Wala to sa usapan, ha? Pinilit ako ni Billy na gawin to. Billy, puro tugo. Anong gagawin natin? Iwan na natin siya. Tayo na. Billy, hindi natin siya pwedeng basta iwan dito. Kailangan umalis na tayo. Walang dapat makakita sa atin. Umalis na tayo. Pero Billy, Walang dapat makakita sa atin, Danny. Itatakwil ako ni Mami. Hindi niya to dapat malaman. Tayo na! Tayo na! pero si Amber, baka mamatay siya, Billy. Ano tong ginawa nyo? Tulungan ninyo.
ko. Miss! Anong nangyari sa'yo? Duguan ka! Tulong! Tulong! Si tatay. Kailangan malaman niya. Teka, tatawag ako ng ambulansya. Kailangan madala ka sa ospital! Tanghali na. Malilate na sa school si Amber. Bakit hindi pa gumigising ang batang yon? Teka nga't gigisingin ko. Amber! Gising na, anak! Wala siya rito. Ayos na ayos pa ang higaan niya. Mukhang hindi siya natulog dito, ha. Pero baka naman pumasok ng mas maaga at hindi na ako ginising. Pero ang school bag na gamit niya, pati uniform nakahanger pa. Hindi pumasok si Amber. Nasaan ang anak ko? Oh, hindi nakalak ang pinto sa kusina. Amber! Anak! Andiyan ka ba sa labas? Bakit hindi ka pa nag-aalmusal? Malilate ka na sa school. Wala rin siya rito. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Ang mabuti pa, tawagan ko siya. Kawawa naman ang batang ito. Ano kayang nangyari sa kanya? Iniwan sa akin ng nurse ang dala niyang cellphone. Hindi ko siya basta pwedeng iwan. Paano ko ba ipapaalam sa pamilya niya na narito siya sa ospital? May tumatawag sa dalagita. Nakaregister sa pangalan ni tatay. Baka tatay niya nga ito. Hello? Hello? Sino ka? Ba't hawak mo ang phone ng anak ko? Bago ka magalit sa akin, mister. Ako ang nagbagandang loob na dalhin dito sa ospital ang anak mo. Iniwan muna sa akin ng nurse ang phone ng Huwag mo akong lokohin! Anong ginawa mo sa anak ko? Nasaan siya? Ibigay mo ang phone kay Amber! Amber pala ang pangalan ng anak niya. Ang mabuti pa, ipapakausap kita sa nurse para makauwi na rin ako. Kagabi ko pa binabantayan ang anak mo eh. Teka, sandali. Totoo ba ang sinasabi mo? Nasa ospital si Amber. Saan yan? Sabihin mo sa akin, pupunta ako agad dyan. Oo, mas mabuting pumunta ka rito. Hindi ko pwedeng ipaliwanag sa phone ang kondisyon ni Amber eh. Hindi niyo yun dapat ginawa. Paano kung madamay ako? Si Billy kasi, pinilit niya ako eh. Naghahabol si Amber! Nataranta ako! Naisip ko, yun na lang ang solusyon! Paano ngayon? Hindi ako makakauwi sa amin. Baka natuluyan si Amber. Hindi ako pwedeng kumilos na parang walang nangyari. Danny, huwag mo nga akong sisihin! Sabi mo, makikipag-break ka lang. Isinama mo ako para maniwala akong makikipag-iwalay ka sa kanya at hindi mo pananagutan yung baby. Nakipag-break naman ako, di ba? Narinig mo! Nakita mo, naghahabol siya! Ayaw niya akong bitiwan! Pero wala sa usamang may dala kang patalim. Nanigurado lang ako, Haya! Kahit na. Ano tayo ngayon? Hindi ako makakauwi sa amin. May talsik pa ng dugo ang damit ko. Billy, sumuko na lang tayo. Hindi, Danny! Walang susuko! Walang magsasalita! Pero paano nga? Baka napatay natin si Amber. Anong gagawin natin, Billy? Ano? Haya, kumalma ka, Haya. Pati ikaw, Danny! Pilitin yung kumalma. Nag-iisip din ako. Kung takot kayo, takot din ako. Takot ako kay Mami. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin pag nalaman niya ang nangyaring to. Bakit kasi may dala kang patalim eh? Natakot ako malaman ni Mami. Natakot ako mabulgar ang kalagayan ni Amber eh.
ikaw ang may problema. Pero ngayon, idinamay mo kami ni Haya. Natatakot ako. Ayaw kumukulong. Tama na! Tama na! Gulong-gulo na rin ang isip ko. Pilitin natin kumalma. Walang susuko sa atin. Walang aamin. Walang magsasalita tungkol sa nangyari. Nagkakaintindihan tayo? Haya? Danny? Pero... Haya! Walang aamin. Walang magsasalita. Ha? No. Bitiwan mo na ako. Nasasaktan ako. Ha? Uuwi tayo sa kanya-kanyang bahay. Ililihim natin to. Walang magsasalita. Walang aamin. Nasaan si Amber? Nasaan ang anak ko? Ikaw si Joffrey, ang tatay ni Amber? Oo, ako nga. Ikaw si... Gerardo, akong nakausap mo sa phone kanina. Salamat. Salamat, dinala mo rito sa ospital ang anak ko. Anong nangyari sa kanya? Nakita ko siya sa highway. Pinapara ang lahat ng dumaraang sasakyan. Tapos natumba siya. Doon ko siya hinintuan. Paulit-ulit niyang sinasabing kailangang malaman ni tatay. Pero bago ko pa makuha ang contact details mo, nawala na siya ng malay. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita at makausap. Nasa ICU siya. May 2 saksak sa katawan. Ang mabuti pa, yung doktor na tumingin sa kanya ang kausapin mo. Hindi. Bakit nasa labas siya ng bahay kagabi? Bago ako natulog, kinato ko pa siya sa kwarto niya. Sinabi kong huwag siyang magpuyat. Sumagot ba siya? Oo. Nasa kwarto pa siya kagabi. Sigurado akong naroon pa siya nang katuking ko siya sa kwarto. Hindi kaya na-hold up ang anak mo? Hindi lalabas si Amber nang hindi nagpapaalam sa akin. Kung sa bagay, kung na-hold up siya, bakit hawak pa rin niya ang cellphone niya nang makita ko siya? Kailangan puntahan ko si Amber. Samahan niyo ako. Saan dito ang ICU? Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Magdamag ako naghintay na umuwi ka. Hindi na kita tinawagan. Dahil gusto ko talagang mahuli ka sa kalokohan mo. Mami, kagabi ka pa ba nakabalik? Oo! At ngayon ko napatunayang hindi ka pa rin mapagkakatiwalaan. Mami, magpapaliwanag po ako. Tama, Billy. Magpaliwanag ka. Sabihin mo sa akin kung bakit dapat pa akong maniwala sa'yo na nag-aaral ka ngang talaga, na dapat pa kitang pagkatiwalaan. Nag-aaral po ako, Mami. Maniwala ka. Sige. Kung ganon, saan ka nga galing? Bakit umaga ka na umuwi? Saan ka nagpalibas ng gabi, ha? Kung nag-aaral kang talaga, paano ka papasok sa school? Late ka na. At nasan yung project na sinasabi mong ginawa mo? Kasi doon ako nagpalipas ng gabi sa classmate ko. Doon namin tinapos yung project. O, sinong classmate yan, ha? Gusto ko makausap. Oh, ngayon mismo. Nasaan ang phone mo? Tawagan mo siya. Nasa school na siya, Mami. Pero ikaw hindi ka pumasok. Absent ka. Ay, So ini-expect mong maniwala ako sa'yo, Billy, ha? Mami naman, inipilit ko namang sundin kay, pero... Pero ano? Ano, Billy? Masyado kang mahigpit sa akin eh. Mahigpit ako! Dahil gusto kong matupad ang mga pangarap ko para sa'yo. Mahigpit ako dahil hindi habang panahon malakas ako at makakapagtrabaho. Mahigpit ako dahil gusto kong dumating ang araw na maging independent ka at masuportahan mo ang sarili mo. Mabili mo ang gusto mo. Makapagpundar ka ng sarili mong bahay at iba pang properties. Mahigpit ako dahil ayokong maligaw ka ng landas tulad ng ibang kabataan. Mami, sermon na naman! Mami, wala pa akong tulog! Pwede ba? Hayaan mo muna ako magpahinga! Teka, ay, yung damit mo. Dugo ba yung nasa damit mo, ha? Hindi. Ketchup! Umorder kami ng hamburger at fries. Kaya natalsikan ako ng ketchup. Hayaan niyo na muna ako, Mami! Hindi! Hindi ka pupunta sa kwarto hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo.
nanggagaling, ha? At ano yung mancha sa damit mo? Amber, anak, buntis ka. Yan ang sabi sa akin ng doktor. At ang 2 saksak na inabot mo, mababaw. Walang napinsala sa loob. Ligtas ka na. Salamat sa Diyos, anak. Pero inoobserbahan ka pa. Tatay? Oo, anak. Nandito ako. Ligtas ka na. Paano ako? Paano ka nadala rito sa ospital? Paano ko nalaman? Mahabang kwento. May tumulong sa'yo. Utang ko sa kanya kung bakit buhay ka pa. Ang sabi ng doktor, kung nagtagal pa bago ka nadala rito, maaaring namatay ka. Tatay? Tatay, sorry. Amber, kailan pa to, anak? Kailan pa? Kailan pa to nangyari? Nabuntis ka. Alam niyo na po. In-examine ka mabuti ng mga doktor. Sila nagsabi sa akin. Tatay. Tatay, sorry. Sino ang ama ng ipinagbubuntis mo? Sa school, boyfriend ko. Pero ano? Ano, Amber? Ayaw niya. Asa siya? Kailangan ko siyang makausap. Tatay, siya po yung... Siya yung ano? Siya yung ano, Amber? Kung nahihirapan ka magsalita, magpahinga ka lang muna. May oras pa para kami magtuos ng boyfriend mo. Kailangan panagutan niya to. Tatay, siya po. Sige na. Kung nahihirapan ka magsalita, huwag mo munang pilitin, anak. Dito lang ako. Mabantayan kita. At gusto kong malaman mo, Amber. Ligtas din ang ipinagbubuntis mo. Saka na natin ito pag-usapan, anak. Ang mahalaga, buhay ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung namatay ka dahil sa mga saksak na inabot mo. Kumusta si Amber? Nagdala kami ng bulaklak at prutas. Kasama ang misis ko. Ligtas na siya. Ililipat na siya sa regular room. Alam mo na ba kung ano ang nangyari? Mang Gerardo, buntis ang anak ko. Pero hindi pa niya nasabi sa akin kung bakit naroon siya sa lugar kung nasaan mo siya nakita. At kung sino ang sumaksak sa kanya. Kung na-hold up siya. Kung kilala ba niya ang gumawa nito sa kanya. Sana'y masabi ni Amber. Kasi habang lumilipas ang araw, baka nasa ibang lugar na ang gumawa nito sa kanya. Baka pagtago at hindi na mahanap ng otoridad. Tatanungin ko ulit siya. Dali kayo. Gusto rin niya kayong makita. Para makapagpasalamat siya sa ginawa ninyong tulong sa kanya. Salamat po, Mang Gerardo. Salamat sa Diyos. At naging instrumento ko para maligtas ka, anak. Tatay si Billy. Siya po yung boyfriend ko. Ayaw niya pong panagutan yung bata. Hayop na lalaking yon. Bakit naroon ka sa highway, Amber? Nagkita po kami. Inakala kong pag-uusapan namin ang pagharap kay tatay. Pero may kasama po siyang babae at saka isa pang lalaki. Sino raw ang mga kasama niya? Haya daw po. Haya ang pangalan ng babae. At siya raw ang totoo niyang mahal.
Kaya hindi niya ako pwedeng pakasalan. Hayop siya. Nasaan siya? Taga saan siya, anak? Sabihin mo sa akin. Teka, Joffrey. Kung nakipagkita siya sa boyfriend niya, sino ang sumaksak sa anak mo? Madilim po nun. Nagtatalo sila. Nagmamakaawa ako nun kay Billy. Narinig kong sinabi niya sa babae, "Gawin mo na, tapusin mo ang problema." Tapos, doon na po may sumaksak sa akin. Mga walang hiya sila. Mga demonyo sila. Sabihin mo sa akin, Amber. Saan ko mahahanap ang demonyong gumawa nito sa'yo? Anak, saan siya nakatira? Alam mo ba? Kailangang mai-report agad dito sa otoridad bago pa sila makatakas. Teka lang, nakaka-nervyos naman. Paano kung pulis tong kumakatok? Haya! Haya! Kailangan magtago tayo! Ha? Ano? Bakit? Alam na ni Mami. Narinig kong kausap kanina ni Mami sa phone ng tatay ni Amber. Buhay si Amber. Nai-report niya na tayo. Hindi! Anong gagawin natin? Kailangan nating magtago, Haya. Pero saan? Billy! May paparating na police car! Hindi. Billy! Ako ang tumawag ng pulis. Mabuti pang sumuko ka na, anak. Hindi, Mami. Mami, hindi. Tayo, Billy! Sige na, Billy! Sumuko na tayo! Hindi ito ang pinangarap ko para sa'yo. Pero nagkasala kayo. Sa ganitong paraan lang maitatama ang lahat. Ayokong makulong, Mami. Ayoko rin po! Ayoko makulong! Kailangan panagutan niyo ang ginawang pananaksak kay Amber. Mami, nagawa lang naman namin yun. Dahil ayokong malaman mong nakabuntis ako eh. Mali pa rin yun, Billy. Oo. Tama na matakot ka dahil talagang magagalit ako. Pero kung pahintuin man kita sa pag-aaral, kung palayasin man kita, mas magaan na parusa pa rin yun kaysa ganito. May nagawa kayong krimen na kailangan panagutan ninyo. Ngayon ko pong makulong! Mami, tulungan mo ako. Magbabago na ako. Nagsisisi na mo ako, Mami. Wala na akong magagawa, Billy. Mas mabuting harapin ninyo ito kaysa tumakas pa kayo at magtago. Dahil sa bandang huli, lalo lamang bibigat ang kaso ninyo kung magtatago pa kayo. Nakakulong na sila, anak. Si Danny na lamang ang hinahanap pa. Sorry, tatay. Binigo po kita. Binigyan pa kita ng sama ng loob. Hindi ko gusto ang nangyaring ito sa iyo. Walang magulang na gugustuhin ito. Pero gusto kong itanim mo dyan sa isip mo, Amber. Mahal kita. Matatanggap ko ang pagkakamali mo, anak. Tutulungan kita sa kalagayan mo. Pero ipangako mo sa akin, hindi na ito mauulit. Na hindi ka na muna makikipagrelasyon hanggat hindi ka patapos sa pag-aaral mo. Opo, tatay. Isang responsibilidad ng anak. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya para maranasan mo ang mapuyat at mapagod at mag-alala kapag may sakit siya. Opo, naiintindihan ko po. Paglabas mo rito sa ospital, aasikasuhin natin ang kasong inihain ko labang kina Billy at Haya. Sana hindi mo iatras ang reklamo. Hindi po, tatay. Nakita ko na ang pagkakamali ko. Hindi ako dapat nagtiwala at naniwala sa kanya. Hindi ko po iaatras ang reklamo. Muntik na nila ako napatay. Pati ang magiging baby ko. Salamat na lang kay Mang Gerardo. Nakaligtas po ako. Amber, At higit po sa lahat,
Hindi na kita muling bibiguin, tatay. Promise po, hindi na po ako magsisinungaling. Magpapakatino na po talaga ako. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.